Good morning, good morning. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito ay salon. Kay Kristo lamang po tayo. Sino po yung Kristo ng Biblia? Sino ang Kristo ng Biblia? Ito po tanong. Ganito po ang mababasa sa kasulatan. Sino ang Kristo ng Biblia? Ganito po ang mababasa. Ito po sa Mateo chapter 16:13. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang tanong ni Jesus dito, sino raw ang tao, anak ng tao? Referring to Jesus, title po yan. At sumagot sila, sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan po pagkakilala ng mga tao kay Jesus noon. Isa siyang propeta gaya ng mga tao. Tayo, propeta noon, tao. Siya ay tao gaya ng mga propeta. Kasi kayo naman, ano sabi ninyo kung sino ako? Tanong niya sa kanila. Nagtanong uli si Jesus sa mga alagad o mga apostol. Sumagot si Simon Pedro sa 16, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay yan. Sino ang Kristo ng Biblia? Wala pong iba kundi si Jesus. Amen. Okay. Lakad lang po tayo, walking. Ayun po ay araw ng linggo. Kung tawagin nila ito Lord's Day. Kasi po kaya tinatawag na Lord's Day ang ikahanin. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng 5 araw o 6. Pagdating po sa ikapito, ang Diyos ay nagpahinga. Kaya tinatawag po nila yung ikapito ng Lord's Day. Amen. So maliwanag po, sino ang Kristo ng Biblia? Wala pong iba kundi si Panginoong Yesus. Tinatawag po siyang Kristo. Sino ang nagsabing siyang Kristo? Mamaya babasahin natin. Kung sino nagsabing si Jesus ay Kristo. Kasi yung tanong ni Jesus, hindi po siya nasapat sa sagot ng mga alagad na sabihin nila, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Hindi po sapat. Bagamat ang Biblia, pinakikilala si Jesus na isang propeta rin po siya. Yan ay nakasulat sa chapter 4 ng 1. Yung nakausap niya yung babae Samaritana, na sinabi ng Samaritana na ako ay propeta, at sinangayon na naman, o sinabi ng babae na ikaw ay isang propeta, at sagot naman ni Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Ngayon, ang paksa natin kinukuha, sino ang Kristo ng Biblia? Yun ang mahalaga. Sino ang Kristo ng Biblia? Magbabasa tayong muli, kung sino ang Kristo ng Biblia. Yung tanong ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, sila Pedro, ito kayo naman, ano sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro,
kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon ang tanong, ito bang salita ni Pedro ito sa kanya talaga nagmula? Kasi kung papasinin nyo, sumagot si Pedro dito eh. Lumabas sa labi niya, sa bibig niya. Yung tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kaya eh. Kaya ang sagot ni Pedro, maliwanag. Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya neto lilinawin natin ngayon to. Si Pedro nga ba ang sumagot dito? Tuloy natin. Ito ang sa 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, eto na po. Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Si Pedro tinutukoy ba? Sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung po palang sagot ni Pedro, na ikaw ang Kristo, sa tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Yung Diyos pala, na may gawa ng langit at lupa, yung Diyos na sinasabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, yung labi ni Pedro, kinasangkapan ng Diyos. Amen. Ang sumagot po mismo, ang Diyos. So maliwanag ang Kristo ng Biblia, ay walang iba kundi si Jesus ayon sa pahayag ng Panginoon Diyos. Amen. Itong turo na ito, alam nyo, nakapagbibigay ng mga kaguluhan sa mga tao. Bakit ko po nasabing nagbibigay ng kaguluhan sa mga tao? Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus eh. Na ano si Jesus? Ang Kristo. Ang Kristo. Ano bang ibig sabihin ng Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo sa Biblia, ito, babasahin po natin. Ito, babasa tayo ng talata ha. Mas maganda po, lagi natin binabasa sa Biblia ang tanong at mga sagot. Ganito po. Sino ang Kristo? O anong ibig sabihin ng Kristo? Ganito, babasahin natin sa Mateo sa 1:18. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo, si Maria na kanyang ina at Jose nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasyan niyang iwalayin ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tagapagligtas po, ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas. Ililigtas ang kanyang bayan. Yan po yung ibig sabihin ng Kristo sa Biblia. Pag nabasa niyo yung salita Kristo, ibig sabihin tagapagligtas. Napakadali pala ng kahulugan, ano po? Pero bakit may mga reliyon? Hindi sila naniniwala si Jesus ang Kristo. Okay, naniniwala ba kayo si Jesus ang Kristo? Wala rin po sumasagot. Pero totoo niyan, maraming tao rito. Kanya lang, busy lang sila sa ibang bagay. Busy lang sila. At ang kanilang isip ay medyo malayo. Nasa Amerika siguro. Lakad na lang tayo.
So maliwanag po ha. Ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Sinong nagsabing tagapagligtas? Si Jesus. Wala pong iba, kundi ang Diyos Ama. Nang magtanong si Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Apostol Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So sumagot si Jesus uli, Pedro, hindi pinahayag sa iyo na sino man tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh, ang Jesus pa lang ito na tinatawag na Kristo, ang nagsabi mismo ang kanyang Ama na nasa langit, si Jesus ay tagapagligtas. Pagkatapos sasabihin ng reliyon, hindi totoo yan. Nakasulat na nga, hindi pa raw totoo. Ano yan? Kasinungalingan. Sinungaling sila. Lakad po tayo. Praise the Lord. Makulimlim ang panahon. Maganda ang weather. Nagtago si Aring Araw. Presko. Presko ang panahon. So, dito naintindihan na natin kung sino ang Kristo ng Biblia. Ang Kristo ng Biblia pala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas, a Savior. Oh. Basahin pa natin. Basahin pa natin po yung sulat ni San Pedro. Karan lang. So, babasahin natin. Anong sabi ni San Pedro? Nang sila po ay nagmiministeryo na, ang Panginoong Yesus nandun na po sa langit, umakyat na. Sa panahon ng Pentecostes, nangaral na po ang mga apostol. Ito ang sabi ni San Pedro. Wala po siyang ibang pinakikilala sa mga tao, kundi si... Ito, basahin natin. Sa 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Yan, maliwanag na ha. Sino itong Yesus na pinakikilala ni Pedro? Siyahang Kristo, ang tagapagligtas ng mga tao. Amen. Oh, yan, may mga tao. Oh, may tao rin. Habang tayo naglalakad, habang ako'y naglalakad pala, ako lang naglalakad, hindi sila. Ay binabahagi ko po ang tungkol kay Kristo. Oh. So, naliwanagan na po tayo sa kasulatan kung sino ang Kristo. Siya po pala ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, ganda nito oh. Isipin nyo, nakapagpatubo ng halaman oh, sa mga ganito oh. Malunggay. Ito, miracle tree to, malunggay. Magpakulo ka lang nito, gawin mong kape sa umaga. Pag nagtitimpla ka ng kape, yung pinagpakuluan ng malunggay, siyang gagamitin mo pinakatimpla sa kape mo. Miracle tree to, malunggay. Siyempre, bigay ng Diyos yan.
Well, ito pa oh. Nagbubuka na oh. Kanya, so yan, ito bunga niya yan oh. Magsisimula na siya magbibigay ng pakinabang oh. Ayan oh. Talagang napakagaling po ng Pilipino. Sa mga container lang na ganyan oh. Nakapagtanim sila ng gulay. Isipin yan oh. Talagang magaling ang mga Pilipino talaga. Sige, tuloy tayo. Ngayon ko lang napansin yan ah. So, ang Kristo pala ng Biblia ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang tagapagligtas ng tao. Amen. God is good. All the time. Basa pa tayo ng talata. Para lalong matibay na si Jesus ay tagapagligtas. Para yung mga nagsasabing si Jesus daw hindi tagapagligtas. Sa bagay, kung di ka naman naniniwala sa Biblia, eh walang problema. Purihin ang Panginoon. Pero kung naniniwala ka sa Biblia, eh di maniwala ka. Ito natin babasahin. Dito pa sa Gawa, chapter 5. Ganito pa sabi nila mga apostol. Sila Pedro. Sa 5:42. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan. At doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Napakaliwanag, kaibigan. Si Kristo ay siya pala si Jesus. Anong ginagawa ng mga apostol? Araw-araw, pumupunta sa mga templo. Araw-araw, pumupunta sa mga bahay-bahay. Pinakikilala nila si Jesus. Siya ang tagapagligtas. Amen. Di po ba napakapalad natin? Meron po nakikinig, baka akala nyo wala. Ayan o, sexy, di ba? So, napakaliwanag po na nakasulat sa Biblia na ito pala ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po pala ang Kristo, ang tagapagligtas natin. Eh, ang tanong, bakit natin kailangan ng tagapagligtas? Yan ang malaking tanong. Hindi ba pwede wag na lagi bigay ang Yesus? Kaya po binigay ang Yesus ng Diyos para sa mga tao. Kasi po, tayo pong mga tao ay makasalanan. Yung ibang tao nagtuturo pa. Itong kapitbahay ko walang yato. Ang galing magturo. Ikaw, ano ka? Pare-pareho lang tayong walang ya. Yan ang totoo. Sa harap ng Diyos, mga walang ya tayong lahat. Huwag ka nang magturo, kaibigan. Eh bakit? Eh lahat naman tayo nagkasala sa Diyos eh. Sino bang walang kasalanan? Sige nga, magturo ka. Yung iba, ganito magturo oh. Ito, ikaw makasalanan ka. Mali, dapat ang turo mo ganyan. Ito, yan. Nagtuturo mo rin yung sarili mo. Ikaw kasi makasalanan ka. Eh yung iba, ikaw kasi makasalanan ka. Pointing finger.
Okay, basahin natin bago tayo lalayas. Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? At sabi ni Pablo, kaya natin kailangan ang Yesus na ito na pinanganak ni Maria. Ang sabi niya, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. O kita nyo, lahat nagkasala, sabi ni Pablo. Hindi niya sinabing, ako wala akong kasalanan, kayo lang ang may kasalanan. Hindi. Lahat, ibig sabihin, pati ako kasali, sabi ni Pablo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya natin kailangan ng Yesus at tagapagligtas ang Kristo. Kasi nga, nagkasala po tayo sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magturo. Yung kapitbahay mo, ganyan sila magturo. Itong kapitbahay kong ito, walang yato eh. Ilalim doon. Dapat pag nagturo ka, pati sarili mo, tinuturo mo. Doon ako naglagay doon, kako. Kailangan ganyan ang turo. Pati sarili mo, tinuturo mo. Amen po ba? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron akong hawak na Biblia, manipis, New Testament lang. Habang naglalakad ako, nag-walking ako, exercise. Maganda sa daloy ng dugo. Yung exercise, circulation ng dugo. Para wag lumapot ang dugo, para wag kang ma-stroke. Yun na, saka na doon na bago. Binabahagi ko po ang mabuting balita mula sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Amen po ba? Aba naman, siyempre, amen. Hindi po, ano? Amen ba, kaibigan? Siyempre. Hindi po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Kung inyo po nagustuhan, i-share nyo sa iba. God bless us all. Bye-bye.